Tawag sa pagsamba. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Tayo pong lahat. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw yaong hangat. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ating pong awitin ang awit ng pagpupuri. Where morning gilds the sky. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo na kami ay muling nagising na malakas at malusog, ligtas na magdamag naming pagtuloy. Salamat po sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagagawa at mapatawad naman namin ang mga taong nagkakasala sa amin. Ang mga mensahe sa araw na ito na magmumula sa Panginoon ay maging patnubay namin sa araw-araw ng amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at mag-awitan. Kantahin po natin ang Christ is Enough.
according to Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. There is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. In your heart you'll find a safe and peaceful refuge. When answers are enough, He's here. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. In your heart you'll find a safe and peaceful refuge. When answers are enough, He's there. He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. In your heart you'll find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, He's there. Sagot ang pagbasa mula sa awit 139. Ako'y iyong siniyasap, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong liliyawi ay tiyak mong nalalaman. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawa mong nalalaman. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat.
O Diyos, ako'y siya sa akin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Tayo pong lahat, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababati. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Take this fainted heart. Take this tainted hand. Wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight. Take these ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. First Thessalonians chapter 1 verse 8. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. And my heart burns only for you. You are all I want. And my soul
Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Ang pagbasa ng banal na kasulatan sa lumang tipan sa aklat ng Genesis, Kabanata 28, talata 10 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Umalis nga si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kaniyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanik-manaog doon ang anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupaing ito na iyong inihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila ng parang alikabok sa lupa. Lalaganap sila sa 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Ang pagbasa sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa aklat ni Mateo, Kapitulo 13, mga talatang 24 hanggang 30 at 36 hanggang 43. Ganito po ang sinasabi. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, 'Hindi po ba mabuting binhi lamang ang ihinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?' Sumagot siya, 'Isang kaaway ang may kagagawa nito.' Tinanong siya ng mga utusan, 'Bubunutin po ba namin ang mga damo?' 'Wag, baka mabunot pati ang mga trigo,' sagot niya. 'Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damon tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay itinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin.
Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang mga may pandinig. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on the bright peaceful shore. In the land where the tempest never comes, only I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Holding fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Only fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe, keep me safe, keep me safe till the storm passes Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng buti ng buhay mula sa ating pastor, Ralph Cruz. Huwag kang mabalisa sa taong masama. Huwag mong kainggitan ang likod nilang gawa. Pagkat katulad ng damo, sila'y malalanta tulad ng halaman.
matutuyo sila. Isang awitin ni Bill Ojero. Hango sa Salmo 37. Magandang umaga po, mga minamahal na kapatid, sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, merong isang misis na nagtungo sa opisina ng isang pastor upang humingi ng advice kung ano ang mabuting gawin. Siya'y umiiyak. Ang sabi niya, very disappointed kami mag-asawa. 7 years na kaming nagsasama, pero parang may mali. Hindi yata tama. Maraming problema, hindi magagandang nangyayari. Hindi namin gusto ang mga nangyayari. Hindi namin inaasahan na ganito ang magiging pagsasama namin. Habang siya'y umiiyak, ni-isa-isa niya ang mga problema na kanilang kinaharap. Maya, ang sabi niya, kung malalaman ko lang na magiging maayos din ang lahat, balang araw, kahit hindi bukas, kahit hindi sa 1 taon. Alam niyo yun, pastor, basta meron lang katiyakan na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat, magpapatuloy ako. Ang ating gospel reading ay sa paring talinhaga na may kalakip na interpretasyon mula sa ating Panginoon. Ito'y tumutukoy sa mabuti at masamang binhi. Ang mabuti ay buhat sa mabuting Diyos at ang masama ay mula sa kaaway ng Diyos. Ito'y naghahayag ng 3 katotohanan kung bakit kailangan nating magpatuloy, tayong mga anak ng Diyos. Una, ang katotohanan na tumutukoy ng Diyos ay may plano. God has a plan. Ang mabuting Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Hindi natin ibabatay ang kanyang kabutihan sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang plano ay mabuti at tiyak na magaganap sa bawat isang sa kanya ay sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban, sa bawat isang nagpapatuloy sa mga kabutihang nais ng Diyos. Sabi sa Mateo 13, sa unang bahagi ng talata 43, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Sa panahon ng pag-aani, ang mga anak ng Diyos na nagpatuloy sa katuwiran ay magliliwanag sa kaharian ng Diyos. Ganap nating tataglayin ang liwanag ng ating Panginoong Hesus. At sabi nga sa Juan 10:10, sa 2 bahagi, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya daw nagparito ang Diyos, ang ating Panginoon, ang bugtong na anak na si Jesus. Dahil may maganda siyang plano sa buhay natin ngayon at sa darating. Kaya di tayo dapat mawala ng pag-asa o panghinaan ng loob. Ano man ang ating kinakaharap. Sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Mga kapatid, isang napakagandang plano nakalaan. Inihanda ng ating Diyos para sa bawat anak niya. Hintayin natin ito ng may pananabik at buong tiyaga dahil tayo ay nananampalataya sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Kaya dapat magpatuloy tayo.
Ikalawa, katotohanan tungkol sa pagiging matyaga ng Diyos. He is patient with us. Sabi sa Mateo 13:30, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sinabi ito ng Diyos dahil maaaring sa pag-aalis sa masama ay maaaring madamay ang mabubuti. Kaya hihintayin na lamang ang tamang panahon ng pag-aani. Ganyang katyaga ang ating Diyos, mga kapatid. Ayaw niya na may mapahamak. Kaya nagtitiyaga siya hanggang wakas. Hindi ba't ito rin ang sinasabi sa love chapter sa unang Korinto? Ang sabi, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Iyan ang pag-ibig, nagtitiyaga hanggang wakas. Ang Diyos ay pag-ibig. Ganito rin ang mababasa natin sa 2 Pedro. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon, isang maganda at mabuting pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi ang ibig niya, ang lahat ay makapagsisi, makapanumbalik, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Matyaga siyang naghihintay sa bawat isa sa atin. Kaya dapat maging matyaga din tayo. Sabi sa Santiago, Kabanata 5, talata 7 hanggang 8, kaya nga, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tagulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nawa, hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon, masumpungan tayong nagpapatuloy. Amen? At ang ikatlo, mga kapatid, ang katotohanan ay tungkol sa pag-iingat ng Diyos. God protects His own people. Sabi sa Mateo 13:29, "Wag, baka mabunot pati ang mga trigo." Sagot niya. Maramdaman nawa natin, mga kapatid, ang kanyang mayamang pag-iingat at proteksyon sa bawat isa. Kung paano niya pinahahalagahan ang mabuting binhi, gayon din niya pinahahalagahan ang bawat isang nananalig sa kanya. Di niya tayo iiwan, ni pababayaan man sa lahat ng sandali, dahil siya ang ating Diyos na tapat. Sabi yan sa Tesalonika, 2 Tesalonika, Kabanata 3, talata 3. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Kahit mga may pagkukulang tayo, ang Diyos ay tapat pa rin. Amen? Minsan para din tayong si Jacob. Sabi sa Genesis 28, doon sa verse 16 na binasa natin, nagising si Jacob at ang sabi niya, hindi ko alam, narito pala si Yahweh. Nakakalimutan din natin kung minsan nakasama natin ang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa kasiyahan o kalungkutan man, di niya tayo iniiwan. At sa lahat ng dako, ang Diyos ay suma sa atin. Sa talata 15, ganito ang sabi, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol. Saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Kaya dapat, mga magulang at mga kapatid, patuloy tayong umasa
at magtiwala sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig na hindi nagbabago. Dahil iyan ang magdudulot sa atin ng ganap, kasiyahan, kalakasan, buhay, at kaligtasan. Sabi sa Psalms 46 verse 1, God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Protektodo ako ng aking Diyos. Protektodo ang bawat isang nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, buong galak, kapag umaawi tayo, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dahil ang Diyos ang sa atin nag-iingat. Kaya't mga magulang at mga kapatid, sama-sama tayo magpatuloy hanggang sa katapusan ng panahon o sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ating pong awitin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Ilidit mo.
O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa amin. Alam namin, dakilang Diyos, na ang dulot mo ay kaligtasan sa bawat isa. Kaya marami pong salamat, dakila naming Diyos. Hiling po namin ang patuloy mong pagkilos sa aming mga abang kalagayan. Sa karamdaman, bigyan mo po kami ng kagalingan. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, si Tita Presi Rodriguez. Patuloy mo po siyang hipuin at pagalingin. Alalahanin niyo po ang kanyang pagdilingkod. Si kapatid na Johan Santos, patuloy mo po siyang tulungan at bigyan ng kaaliwan, ng katiyakan, ng patuloy mong pagpapala. Si kapatid na Sharon Kasiguran at si Ate Matet Matias, patuloy mo silang hipuin, Panginoon, at pagalingin sa lahat ng kanilang karamdaman. Ang pamilya ni Kevin at Cherry Watson, pagpalain niyo po. Ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala, kumilos sa kanila. Ang aming mga magulang, ang mga senior citizen, Panginoon, nilalapit namin sa iba yung kalakasan at kalusugan ng ipagkaloob. Ang lahat ng infected ng COVID, pagalingin niyo po, Panginoon. At tulungan niyo po ang lahat mga naulila, ikaw ang mag-comfort sa kanila. Ang aming mga frontliners, inilalapit din namin, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan. At maraming salamat po sa kanilang mga pagdilingkod. Pakapagpalain mo sila. Pagpalain nyo rin ang mga nawalan ng trabaho. Ikaw ang magkaloob ng pagkakataon, Panginoon. Pagpalain nyo rin ang aming mga anak sa kanilang mga pag-aaral. Pagharian nyo ang aming mga tahanan. Pagpalain nyo, dakilang Diyos, ang bawat iglesia. Ang iyong mga anak, turuan nyo kami maglingkod ng may katapatan at may pagkatakot sa iyo. At inihiling namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos nyo sa mga kahilingan ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal. Tulungan nyo po kami sa bawat araw. Turuan nyo po kami, Panginoon, ng iyong kalooban. Patuloy kaming sunod sa iyong kalooban. Makapamuhay kami ng may pagkatakot, punong-puno ng kabanalan at pagmamahal. Sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon, aming Diyos, at aming tagapagligtas. Amen at amen. At ngayon, sa ating paghayo, tanggapin natin ng walang hanggang kapayapaan buhat sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mamuhay tayo sa bawat araw, puspos ng kanyang kapayapaan. Amen at amen.